Lumayas ka na, Marcos! Umalis ka na! Lumayas ka na, Marcos! Umalis ka na! Lumayas ka na, Marcos! Mga kababayan, kahapon, sa illegal na pagpupulong dyan sa Senado, yung kanang protektor ni Bangag, nagpulong at tinanggal nila ang mga legitimate or mga mga legal na mga nagpupo sama sa ating Senate President si Alan Cayetano. Sa botong 12, nagmaang-maangan sila na nasa legal na paraan sila. Pero base sa ating saligang batas, ang kailangan na mag-conduct ng business sa Senado, kailangan mo na 13 na boto. Pero itong mga walang hiya, lalo na itong ano ba ito siya? Si Mr. Kilay, nabili daw. Nabili daw. Pinatawag ng babae sa Malacanang, kasama yung dating aso ni Noynoy Aquino, ni Apnoy, yung si Ochoa. Talagang kinumbinsi nila si Kilay na tumalon sa kanilang parte. Pero kulang pa rin. Hindi pa rin nila nabuo ang 13. Kaya ngayon, andyan ang Blue Ribbon. Pinapakinggan ang 18 na Marines para ilahat-lahat ang kumita sa pera ng taong bayan na trilyon-trilyon na ninakaw nila sa Coast Flood Control, mga kababayan. Kaya ako'y nagkagalang, natutuwa na nagkaisa tayo at ang alam ko, dadami pa ang ating hanay para protektahan natin ang Senado na ang mga legitimate na mga officials tulad ni SP Cayetano, ni Senator Loren Regarda, ni Pia Cayetano, si Marcoleta, ay magpatuloy sila sa kanilang trabaho bilang mga senador. Kontra dito sa mga huwad na mga senador na walk out pa at nagsagawa pa ng illegal na assembly kahapon dyan sa Senado. So, mga kababayan, I appeal to you, each one of you, magsama-sama tayo, magkaisa po tayo, at tigilan na natin itong Bangag administration dahil po sobra ng pahirap sa ating bayan. Ano na ba ngayon ang ating ekonomiya? Ang dami na naghirap, hirap na hirap tayong bumili ng mga gasolina. Punta tayo sa palengke, sobra-sobra ang taas ng presyo. At ang ating inflation maabot na malapit na sa 8%. At ang ating pera ngayon ay parang kingkoy na pera. Ang ating 62 pesos ay equivalent na ng $1. At ano po ang kahulugan yan? Ang kahulugan yan, kasi wala tayong farm produce sa mga bigas natin, ay inaangkat. So bawat angkat, kung ang $1 na gagamitin natin ay halagang 62 pesos, kukunti na lang ang mabibili natin bigas sa karami-raming pesos. Kaya wala nang pag-asa, tataas ng tataas ang ating presyo. Tapos kamakailan lang, naglabas ang social weather station. Wala nang kredibilidad itong Bangag na nagmamando dyan sa Malacanang. Bakit po? Kasi ang taong bayan, sabi na, negative 15% na Bangag money. Yes, pinakamababa sa isang presidente. Never in the history na wala nang tiwala ang taong bayan dito sa Bangag na namumuno pa rin. Tatawa-tawa, yung kanyang bibig ay pag-ganon-ganon. Hiwi. Wala siyang kaibahan doon sa isang hiwi na membro ng akbayan dyan sa Congress. Oo, magkapareho. So, hindi tayo titigil dito. Magkaisa tayo hanggang matapos ang investigasyon ng Blue Ribbon at
mapapakita sa taong bayan kung sino yung mga magnanakaw. Lalo na itong Mainit yung singaw ng panahon, no? napakatakaw na estudyante ng Wanbol University. Kilala mo ba yung Tuta Sen? Itong si Tuta Sen, sabi ng palalaman natin mamaya. Kasi sasabihin ng mga ating mga kaibigan ng mga Marines na nagdala sila ng Congressman Jing Paras. limang baleta. Sir, excuse me. Total, nandito ka na. Habang nandito tayo at nandito kasama ko si Congressman Jing Paras, nagkakatulakan muli sa loob ng Senado. Sapagkat si DILG Secretary John Vic Rimulya nakikialam sa mga partisipasyon ng mga witnesses sa loob ng Senado. Walang nilaman. Dapat, Congressman Jing, your opinion on this, dahil pwede ba siyang aristuhin sa kanyang pakikialam? Aalis ko rin yan because that is sa ating batas disturbing Ang dami the natin, eh. legitimate hearing in the Senate can be arrested by any time. Pwede siyang arrestuhin. Ayun, narinig nyo, Ng abogado to, abogado. Sergeant at Arms yan sa Senado. Abogado to si Congressman Jing Paras. Oo. Congressman. Ay, yung electric John siya. Vic Rimulya, aristuhin, aristuhin, tuta, pasista. Sabay-sabay tayo. Mga kababayan, sabayan niyo si Kairik, nakikipagtulakan si John Vic Rimulya. Dalawang senador na, si Pia Cayetano nakipagtulakan siya, at ngayon kay Senator Robin Padilla. Sabayan niyo si Kairik, brother. Oliver, ulamin ko muna kay Congressman Jing. Dapat pasukin na yan dyan eh. Okay, John Vic Rimulya, aristuhin, aristuhin, tuta, pasista. John Vic Rimulya, aristuhin, aristuhin, tuta, pasista. Ibabalik ko kay Congressman Jing Paras para sa kanyang pagpapaliwanag. Mga kababayan, ang pakiusap ko na lang. Itigil tayo dito hanggang inihikayat natin na darating ang hustisya. Ang hustisya ngayon ay masagawa ng Blue Ribbon Committee yung gawain nila dahil may tutuklasan tayo ng mga maleta na binibigay sa mga kurakot, mga buhaya. So doon po tayo nakatutok at huwag tayong umalis hanggang maprotektahan natin ang Blue Ribbon Committee. Payag po ba kayo? So yun po, mga kababayan, magkaisa po tayo at protektahan natin ang karapatan ng pagtao na magsalita against excesses of government, against kapulastugan itong pagpapagulo itong si Bagang Marcos Jr. So dito na tasin pa ang aking talumpati, marami pa magsasalita. Ang akin lang ay tayo ay magkaisa bilang isang Pilipino. Sobra na tayong inaapi, sobra na tayong tingnan mo mga kaibigan. Mga kailan tao bilang kapwa nyo politiko. Mababang antas nga lang ang aking pong hinahawakan elected position. Pero ramdam ko ang pagod ng mga tao dito. Ramdam ko ang hirap ng mga tao nito. Pero nagtsatsaga dahil ang pinaglalaban nila kinabukasan ng bayang ito at para sa kapwa namin Pilipino. Recess kayo hanggang Monday. Kami ngayon dito nag-uusap-usap. Titigil ba tayo o tuloy-tuloy ba tayo? Tuloy! Ito po, tanong ko, lalong-lalo na po sa mga riders po natin. Alam ko nasasaktan din kayo. Alam ko, feel nyo rin yung mga pinagsasabi ko. Para tayong si Raulo na nandito. Tayo ba isusuko natin? Tayo ba titigil habang
habang sila'y nagbabakasyon. Mahiya sana kayong 13 majority. Maglalaban sila! Habang kayo, Lunes pabalik nyo, magpahayahay muna kayo. Samantalang yung magiging maglaban sa inyo, hindi itigil. Ayan, yung mga senador na yan, yung mga senador na yan, meron pa isa sa kanila na sumilip dito. Hindi kami bayad! Alam nyo, pasensya kayo, siguro sa mga sinasabi ko, ako lang siguro ang may lakas loob na magsalita ngayon. Dahil damdam ko ang hirap, damdam ko ang pagmamalasakit nyo. Ano, grabe pawis. Pawis, oh. Susuko ba tayo? Susuko ba tayo? Ayan po, nagbigay din ng lakas sa amin ngayon na nandito. Ayan, ang gara ng kotse nung. So tuloy-tuloy ang ating pagiging isang Pilipino na ipinaglalaban natin ang bansang ito at para sa kapwa natin Pilipino. Yun na lang muna ang ating iisipin. Hindi na natin iisipin muna itong mga senador na ipinaglalaban natin. Gawin na lang natin ito. Ito ay para sa bayan natin. Tama? At para sa kinabukasan ng mga anak natin at sa mga susunod na henerasyon. Tama? Kayo mga NBI, umuwi na kayo. Nakakaya sa mga pulis na nandito. Hirap na rin ang mga pulis na yan. Pero trabaho nila. Marami sa kanila busit sa atin. Dahil hindi na sila nakakauwi ng tamang oras. Hindi na rin nila nagagawa yung ginagawa nila noon nung wala tayo rito. Pero sana intindihan nyo kami. Salamat po. Bawat busina nila nabibigay ng lakas sa atin. At sa mga kasama namin dito, kahit inaantok na kayo, kahit 50-50, Basta may kape lang tayo, may kape! ang feelings ninyo, pero the mere fact yung presensya nyo, nagbibigay sa amin ng lakas. Paano na lang kung susukuan pa natin to? Sayang, sayang! Paano kung sasabihin natin, napaka one-sided lang affair to. Itutuloy natin ang laban! Tuloy, tuloy! Itutuloy natin ang laban! Sigurado bukas nandito rin kayo, ha? Nakasisigaw-sigaw kayo ngayon na tuloy ang laban. Pero pag sabihin nyo dito sa nagdala sa inyo, kapagod na kami. Pwede ba sila naman? Lalaban kami! Okay lang sana, basta may lumabas sa kanila. No doubt dito. Kasi kami, 2016 pa lang, yung ayaw kumandidato, si Mayor Digong noon, nasa Luneta na kami, nag-ambag kami ng piso-piso para lang tumakbo si Tatay Digong. Kasama namin po yan mga yan.
Kaya, ang hirap ng pag-ibig sa bayan. Mas madali ang umibig sa kabit. Kabalikod lahat eh. Hindi naman kayo nag-iisa, kasama naman ako ron eh. Kaya alam ko yung feelings na yan eh. Yes! Diba ang hirap ng one-sided love affair? Diba pagka one-sided love affair, talungin ko kayo, di ba? Ang hirap ng one-sided love affair. Diba? Ayan, sila yung nakakapagbigay ng lakas sa atin. Duterte! 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 Wakasan na ang paghihirap ng bayan ito! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! O yung mga NBI, agent, i-report nila ang pangalan ko. Sama-sama tayong lahat! Sama-sama tayong lahat! Pero totoo lang po ang sinasabi ko. Walang maglalakas loob na magsabi ng sinasabi ko. Tama? Ulitin ko po, maraming salamat at dahil kayo rin mismo ang nagsabi na itutuloy natin ang laban kahit yung pinaglalaban natin may wala na silang pasok bukas, Lunes na ulit, baka magbabakasyon pa. Sana naman, o yung mga vloggers dito ha, sana eto panawagan ko sa 13 senador na ipinaglalaban ng mga ordinaryong mamamayang ito na sana naman kahit konting pagtingin ang ialay nyo sa amin, sapat na yan para lalo naming ipinaglalaban kayo. Tama? Tama! Pasensya po, real talk lang tayo. Uli, happy ako, kahit pagod ako, pero hahanapin ko ang mga pagtutukan ninyo bukas. Lalo na kayo, sumisigaw kayo. Ito, ano na to eh. Tested na, battle tested na to, Atty. Reggie, di ba? So, muli nagbigay kayo ng lakas sa amin. Salamat sa presensya po. Salamat Panginoon dahil binigay po sila sa amin. Kaming sinasabi ng leader na nangangailangan din kami ng moral support po ng galing sa inyo. Salamat po. Mabuhay ang Pilipinas. Mabuhay ang ating mga Pilipino. Mabuhay po kayo. Ito, Kabin. Okay, maraming salamat po. Bye. Duterte! 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 Ayun po mga kasama. Pasensya na po, medyo nagka-delay lang po yung pagkain natin. Pantay-hantay lang po, inaayos lang po, no?
Pero tulad nga ng sabi ni Tatay Rani, kung totoo mang may mga NBI agent dyan, ang masasabi ko lang sa inyo, pareho tayong Pilipino, or NBI agent o Intel, pareho tayong Pilipino, mahalin natin ang kapwa nating Pilipino, huwag natin isuko sa madayuhang banyaga. Bilang pinalupakan nating salaysay na protektahan natin ang ating soberanya ng Pilipinas, ay panindigan po natin. Kung alam po natin hindi tama ang pinag-uutos, ay huwag po nating sundin. Gamitin po natin ang kaban ng bayan para hanapin po yung mga politikong magnanakaw. Huwag po yung mga nagsasalita laban sa gobyerno, dahil karapatan po namin ito na magpahayag ng aming mga saloobin. At para naman sa ating mga 13 senador na magigiting, ay magparamdam naman kayo sa amin para mas lalong lumakas ang loob ng mga taong sumusuporta sa inyo. Para mas lalo nating ipakita ng taong bayan ang pagmamahal din sa inyo. Kanina po, sa pamumuno ni Subiri kanina, siya nagpasimuno ng pag-walkout sa Senado. Isa lang po ibig sabihin nito, si Subiri ay hindi kayang makapagdebate dahil asar talo, pikon. Isa siyang pikon. Kaya maya-maya po, mag-umpisa tayo ng prayer vigil. At pero mayroon tayong kapatid kanina na gustong magsalita. Asa na yun? Brother, halika dito, umakyat ka dito sa entablado. At ilabas mo ang iyong saloobin. Pero tulad nga po ng mga kasama, tayo lang po tayo sa pagkain, naayos lang po. Ha? Okay. Magandang gabi sa inyong lahat. Mapagpalang araw sa araw na ito. Mga kasama, hindi kailangan ang malumbay. Bagkus buksan ang kaisipan, huwag pairalin ang emosyon para hindi lagumin ang inyong kaisipan sa mga maling propaganda nitong administrasyon. Kung pipili kayo ng mga politiko, sasagasahan ko na kung dapat sagasahan. Pipili tayo base sa paninindigan. Dalawang klase ng paninindigan: integridad at ang prinsipyo. Ang prinsipyo may dalawang muka. Ang integridad ay isa lang ang muka. Katotohanan, ang prinsipyo, paniniwala. So kung alam ninyo lamang kung paano pipiliin at hindi tayo muli magkakamali, pakikinggan lang natin ang salitang integridad, may panalo na tayo dyan. Mga kaibigan, ang impeachment ay hindi para papanagutin. Magkaiba po ang impeachment sa accountability. Ang impeachment ay para tanggalin ang isang opisyal na kinaiinggitan at pinagseselosan dahil sa kanyang kakayahan at tiwala ng sambayanan sa kanya, at gagamitin ang baligtad na batas ng impeachment, hindi para papanagutin. Tandaan niyo po yan. Kaya po ako nagsalita rito, pasensya na kung hindi niyo po ako maaarok sa aking mga sasabihin. Pero sa pagkakuli, malalaman niyo ano ang gusto ko sabihin sa inyo. Huwag tayo magkakamali. Ibig sabihin na aking sinasabing huwag tayo magkakamali, huwag tayong susuko. Wala akong sinisigawan, kundi inilalabas ko lamang ang aking expression o yung pamamahayag. Kasi nung nagsasalita ko kanina, nung itinayo namin ito ni Sir Ading ng PRS,
Ang sabi doon sa kabila, hinangaan ako, pero ang sabi, nakakaantok. Maganda yung kanya sinasabi, nakakaantok. Dahil hindi, kumbaga, walang antig. Hindi po ako ganun magsalita sa totoo lang. Ngayon ko lang ginawa ito na para kung kayong ginagalit. Oo, siyempre. Tulad na sinabi ko, ang emosyon, ang siyang magdadala sa inyo ng kamalian sa bawat desisyon at gawa. Bakit? Ang emosyon natin ay pangungunahan ang ating kaisipan bago tayo magkaroon. Bago tayo gagawin yan, kailangan ang ating kaisipan ang siyang nangunguna sa ating damdamin. Tandaan ninyo, lahat ng tao ay hindi perpekto kapag ang emosyon ang siyang nanguna sa kaisipan. Mga kasama ko na mga nagbaraya sa kanilang mga oras, inihandog ang gabi at araw, lambok at puyat para lamang hindi sumuko, para labanan ang mga alipin nitong administrasyon na ito sa pamamagitan ng baliktad na mga batas sa pamamagitan ng ICC na kukunin ang ating puting senador Ronald Bato de la Rosa. Isa po yung baliktad, pero isang hamon yan sa inyong katatagan na kung ang inyong kaisipan ay lalagumin ang inyong damdamin, hindi nyo maiisip na mali ang inyong sasabihin at mali ang magiging aksyon natin. Kailangan ang ating damdamin ay mayroong lugar kung kailangan nating magalit at kailangan nating ihayag ang ating damdamin, malapit na. Dalawang klase po yan. Pagpubunyi sa tagumpay natin na pagsasama-sama sa gabi at araw na tayo ay nagpapahayag dito at ating inilalahad sa administrasyon na ito na tayo ay mamamayang mayroong batas. Ano yun? Article 2, Section 3, Supremacy of Civilian Authority. Tandaan ninyo, ang supremacy ibig sabihin, maraming tao ang kinakailangan natin sa pagtitipon para masabi itong supremacy. Kapag tumira lang supremacy, di ba Kuya Anik, alam na namin ang gagawin at alam nyo na rin ang gagawin upang mabawi natin ang maling pagpapalaganap o implementasyon ng batas. Pero mga kasama ko, alam ko, ang iba dito ay mga senior citizen na rin, ang iba ay mahabol na rin. Pero wag nating isusuko ang tanging karapatan na to. Wag nating ibibigay ito na tayo ay muling maalipin at maranasan muli natin ang pag-aalipin, pag-aalipusta at pagmamanipula sa ating mga karapatan kalayaan na hindi ito nagiging mabuti para sa mga susunod na mga henerasyon. At tayo mga lumipas na ay sisibilin tayo ng ating mga bagong henerasyon. Anong ginawa mo, Ama? Anong ginawa mo, Lolo, na nahimik ka lamang sa upuan mo at nagpakasaya ka habang ang ibang tao na mga kapwa mo Pilipino ay nagtataguyod na protektahan at depensahan ang ating kasaranayan. Salamat po sa mga dumarang sasakyan na bumubusina bilang simpatya. Binibigyan nyo kami ng kadahilanan kami ay hindi sumuko. Mga kasama, mga kaibigan, hindi man tayo sa totoo lamang. Salamat po! Hindi po tayo lubusang magkakakilala. Pero dahil sa iisang interes, tayo ay nagkakabuklod-buklod at tayo ay nagkakaroon ng pag-usap dahil sa iisang interes na lutasin ang pambansang subiranin na ito, ang anomalya
at tiwalian at korupsyon na ginagawa nitong administrasyon. Pwede ba mahingi ko ang sabay-sabay na mga chanting ninyo? Uumpisan ko. Presidente walang silbi. Pakinig po ha. Presidente walang silbi. Hindi dapat manatili. BBM resign. Okay, ulit. Presidente walang silbi. Hindi dapat manatili. BBM resign. Uulitin ko po ulit. Sabi po nga kanina ni Konsyal, ng ating butihing Konsyal, na si Tatay Rani, mukhang humuhupa o bumababa ang inyong adrenaline. So, huwag niyo akong gayahin kasi ngayon lang ako nilabas ko ang adrenaline. Okay po? Magkaisa po tayo. Presidente, walang silbi! Hindi dapat manatili! BBM resign! BBM resign! BBM resign! Ulit! Presidente, walang silbi! Hindi dapat manatili! Uulitin ko po, alam ko nabibilaukan ang iba sa inyo. Practice lang po yan. Alam niyo kung bakit ko dinugtungan ng kaninang kahapon pa nalalakay sa isang maliit na tarpaulin na BBM resign. Kasi kung kukwestiyonin kayo, i-scrutinize kayo ng mga trolls o ng mga kasama nyo tungkol sa inyong lugar na bakit mo pinagre-resign ang kanilang bangag at tulong na Pangulo, anong isasagot mo? Kasi nagnakaw siya kasi ganito. Hindi po yun ang kabuluhan nun. Wala po yung diwa doon. Inuuskahan mo na siya, pero wala ka pa ipakita. Ito po kasagutan. Sinasabi mo na ang presidente walang silbi, hindi dapat manatili. BBM resign. Bakit? Kapag ang isang presidente o pangulo o leader na may silbi, kahit sinong Herodes, kahit ano man ang kanyang pagkatao sa pwede man o ahas man yan ay kanyang lalabanan. Bakit? Siya ay may silbi. Pero kung ang presidente na namumuno o leader ng bansang ito ay walang silbi, tiklog tuhod, ang kanyang mga labi ay nakatikog, ang kanyang mga tenga ay may pasak, at wala siyang masabi dahil siya ay walang silbi, dahil nahihintakutan siya na siya ay balikan nitong mga taong pinagkakutangan niya ng loob. Alam ko itong sasabihin ko, mga kaibigan, mga kasama, dito sa pagkakaisa na to, intindihin nyo ang aking sasabihin, alam ko may masasaktan sa inyo. Kapag ang mga politikong sumusuporta sa atin, nag-i-sponsor sa ating pangangailangan, maging tubig man lang yan, o maging biskwit o soft drinks o pagkain man yan, huwag po natin, alam ko bakit itong susunod, huwag po natin silang gagatasan. Dahil kahit anong yaman man yan, babalik at babalik yan sa kanyang alaala. So sino ang gumagawa ng ating inaayawang korupsyon? Tayo din po. At sinasabi yan, kung ano ang itinanim mo, siya rin ang aalihin mo. Kung gusto nyong tumulong at magkaisa tayo, kahit tayo ay maglakad papunta rito, at tayo ay binigyan ng pagkain, tubig, o anumang klase na kaya niyang i-alay sa atin, tanggapin po natin. Dahil yan po ay mandato natin. Ipaglaban ang ating soberanya,
ipaglaban at protektahan ang mga politikong nakikipaglaban base sa ating interes ng mamamayang Pilipino. Ano po yung interes na yun ng mamamayang Pilipino? Magkaroon tayo ng paayos na lansangan na seguridad. Mayroon tayong PhilHealth o yung medical na sa atin ay umaalalay kung tayo ay nagkakasakit. May libreng edukasyon na ang ating mga anak o maski tayo ay matututo dahil libre yan. Yan po ang ating mga interes dito sa lipunan ito. Dahil po, yung mga interes na yan ay nagmumula sa kabanang yaman at ang pinanggagalingan ng kabanang yaman ay mismo saan? May dalawang kotse. Sa buwis ng bawat manggagawang Pilipino. Hindi sa buwis ng mapang-aliping oligarkiya na siyang tumututol na tayo ay kanilang mapaginhawa. Diyan nakatambay ka na yung Okay lang tayo, okay lang. Pantigma naman to eh. Okay lang po. Huwag po kayo mag-alala. Asawa, Hindi po yan masisira. hindi man tayo lubusan magkakakilala. Asan? Bigyan po natin ng karapatan Sinasabi ng kaya tatay ko yung mga nakashort ganyan. ang ating mga kaisipan. Huwag at emosyon at kulungin Yung puting kotse, yung puting kotse. ng walang kakahilalan. Wala Dahil na kanina yung sinasabi ni Tatay Rani. hindi po tayo mananaig sa Wala laban. ka-short lang sila, lalaki mama. Tandaan niyo po, Ngayon, wala na, umalis yan. magsalita kung paano magsalita Bagong dating lang yan. si Alan Tawid Peter ako dyan, Cayetano. kumain ako doon. Ang kanyang salita sa tingin natin ay mahina ang suntok. Pero yung kanyang salita o yung mahinang suntok ay gumugulong ang mga tao sa lona. Bakit? Matindi ang patama na hindi namamalayang sa budhi ng bawat senador ng minority. Sila ay nagagalusan. Ganun po ang dapat natin gawin. Ang ating emosyon may pinaglalaanan yan sa pagbubunyi at sa ating paghahanda na para tayo humarap sa isang hadlang sa lipunan. Itong administrasyon ni Marcos Jr. magmula pa ito noong 1965, 1986, kaya ang Marcos Romualdez ay siyang salot sa lipunan ito. Presidente walang silbi. Hindi dapat manatili. BBM resign! BBM resign! BBM resign! Bakit ko sinasabing bakit ang mostra ng aking kamao ay nakaganito at tinuturo ang daliri pababa? Ba, hindi nyo siguro alam ang ibig sabihin. Ibig sabihin, this is the good governance of PRRD and this stamps down is the Marcos legacy. Pagnanakaw. Salamat po sa inyong lahat.